muli ay isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin at welcome sa ating online morning devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa ating panalangin. Aming Ama na sa langit, maraming salamat po muli Lord at pinagsama-sama niyo po kami ngayon Lord. Naway patuloy niyo po kaming pagbuklo rin ng inyong mga salita o aming Ama. At naway patuloy po itong maging tinapay ng aming buhay o aming Ama Lord na magbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Patuloy niyo nga po kaming samahan o aming Ama habang pinagninilayan po namin ang inyong mga salita, Lord God. Ito nga po aming panalangin at hiling aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli ay isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin at ang ating pagbabasihan sa ating online morning devotion ngayon ay mula sa Colossus chapter 1 verses 15 to 20. Pero babasahin ko siya sa Tagalog sa magandang balita. 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang pangalan na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay natiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. 18. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. 19. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. 20. Sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. So, ito nga po ating mga kapatid, ang ating pagninilay-nilayan o pag-aaralan natin sa umagang ito, no? Dito sa ating binasa ay meron tayong napansin, di ba, na tatlong kahanga-hangang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? Una doon ay Jesus is the Lord of all creation. Di ba? Mapapansin natin na sa unang tatlong talata pa lang nandun na agad yung mga parang pinakaminsahe ng ating binasa. Nakalagay sabi niya, di ba, si Jesus ang firstborn sa lahat ng nilikha. Sa Kanya nilikha ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay bago ang lahat ng bagay. Siya muna. Sa Kanya ang lahat ng bagay ay nagkakaisa, di ba? Pero huwag tayong malito na ibig sabihin ng firstborn ay una, kumbaga panganay. Kasi alam naman natin, di ba, na si Jesus ay hindi nilikha. Sa halip sa Kanya nilikha ang lahat ng bagay, di ba? Para sa Kanya, firstborn means Jesus is the most significant or prized, the preeminent, nangunguna siya sa lahat. Yan ang ibig sabihin ng firstborn. Hindi yung si Kristo ang unang nilikha, kundi lahat ay nilikha para kay Kristo, diba? Pangalawa, Jesus is the agent of all salvation. Pero ang katanungan natin ay, will all be saved? Diba? Parang lahat ba tayo maliligtas? Anong sabi ni Paul sa atin? Hindi sa lahat ng tao ay naligtas. God's fury, ang galit ng Panginoon, is coming on those who don't put off the old self. Yung mga patuloy ba tayo na patuloy na gumagawa ng kasamaan, or ikakasama na nakakarami, di ba? Lahat ng bagay, ang buong sanlilikha ay ibinalik sa pamamagitan ng pakikipagsundo ni Kristo. At yun nga, those who reject Jesus will not be included in the recycled realm. So binibigyan din lamang nito na habang ang puot o galit ng Diyos ay nakalaan para sa mga tumatanggi sa Kanya. Ang gawain naman ni Kristo ay para sa pagtubos ng lahat ng nilikha. Si Kristo ang ating tagapagmana. So, malinaw dito mga kapatid ay hanggat hindi natin tinatalikuran ang ating mga masamang gawain, hindi tayo makaka-expect na isi-save tayo. Diba? Kasi ang gusto ng Panginoon, diba, ay lumapit tayo sa Kanya, baguhin natin ang ating sarili, ang ating pamumuhay, ang ating gawi sa ating kapwa higit sa lahat.
At pangatlo, Jesus is the focus of all final satisfaction. So, si Jesus ang tunay na pinagmulan ng lasting fulfillment, di ba? Yung contentment. Siya nagbibigay sa atin ng spiritual nourishment, wisdom, at pag-asa na nakahihigit sa pansamantala, sa makamundo, sa material na kasiyahan. Jesus offers a deeper and more enduring sense of contentment. Diba? So, kaya sa paghangad ng mga bagay, tulad ng mga, kaysa sa paghahangad ng mga bagay tulad ng makabunong kasiyahan o material na kayamanan. Pag tayo inasa Panginoong Jesus, diba, nandun yung contentment yung konting kasiyahan, kumbaga, konting nakakamit natin na biyaya, masaya na tayo diba? Hindi tayo masyadong mapaghanap Kasi halimbawa na lang, diba? Wag na nating hangarin yung isang sasakyan na dahil lamang sa natuwa tayo sa payong. Diba? Ang ibig sabihin nun is, yun yung mga temporal na excitement, kaligayahan na nagbibigay sa atin, na binibigay sa atin ng mga material na bagay na nasa paligid. Pansamantalang kasiyahan yun, diba? No? Pero ang kapalit naman nun, diba? Yung nga, yung pag nanais mo na magkaroon ng mga bagay na higit sa iyong pangangailangan, kumbaga, na higit naman sa iyong kakayahan. Kaya gumagawa ka ng mga kasamaan para makamit ang mga yon, di ba? Ang kapalit naman nun ay buhay na walang katiyakan, habang buhay na wala kang katiyakan kung ano patutunguhan ng buhay mo. So, ang nais lamang na ipabatid nito sa atin ng ating binasa ay, we should rest in Christ's supremacy. Kilalanin natin na si Jesus ay nangunguna sa lahat na maaring magdulot sa atin ng kagalakan at kaaliwan. In Christ, di ba nga, there is contentment. Dahil ito sa ating meron inner spiritual state, di ba? Sa pamamagitan natin relasyon kay Kristo. Hindi tayo nagpapadala or nagpapabulag kung saan mang nasa paligid natin, di ba? Hindi tayo nagiging mainggitin, di ba? Parang gano'n. So, kung anong meron tayo, natutuwa na tayo sa mga bagay, sa mga biyaya na inabigay sa atin ng Panginoon. Live with a Christ-centered view. So, kilalanin natin na ang lahat ay umiiral para kay Jesus, na maaring magbigay ng purpose sa buhay natin. Lahat ng gagawin natin, kailangan, kumbaga, iba lagi nating panalangin sa araw-araw na, Panginoon, nawa ang aming lahat ng aming gagawin ay makakapagbigay ng papuri sa inyo. Di ba? Sunod, let's make Jesus as a center of our lives. Ito ang pinaka-nais ng ating Panginoon, di ba? Ituon natin ating isipan, ang ating mga gawa, ang relasyon natin sa ating kapwa, on honoring Him and following His example. So, let's be guided sa mga turo, di ba? Kung paano yung mga pagmamahal, at yung kaning kalooban ni Kristo para sa atin. Siyempre, kasama dito yung daily practices, yung daily natin ginagawa, like prayer, di ba? Araw manalangin, studying scripture, ito nga, di ba, pakikinig, o pananood ng ating online morning devotion, di ba? At higit sa lahat, serving others with kindness and compassion. So, di ba, ang root word doon ay serving. Tayo ang dapat na nagsiserve sa ating kapwa. Hindi yung tayo yung pinaglilingkuran, kumbaga. Tayo ang dapat, tayo nagpapasimula lagi ng kabutihan para sa ating kapwa. Dahil makakapatid ang lahat ng bagay na pinagkakasundo sa pamamagitan ni Kristo, di ba? Ang mga mananampalataya, tayo, tinatawag tayo maging ambassador, kumbaga, tayo yung nga sabi ko, di ba? Tayo dapat ay maging pasimula ng lahat ng mga mabuting gawa sa ating kapwa. So, lagi natin tandaan, there is not anything in this world and in your life that does not relate to Jesus. Walang anuman sa mundong ito at sa iyong buhay na hindi nauugnay kay Jesus. So, dapat mga kapatid, ang lagi lang nating i-aim sa araw-araw ay kung paano tayo mamuhay, paano tayo makisalamuha sa ating kapwa na naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi di ba, ang pinakagusto lang naman niya is, let's align our life with God's plan. Kasi kung ano yung plano ng Panginoon sa atin, mga kapatid, yun at tsak na magandang ating patutunguhan. Doon sa planong inong Panginoon, sigurado na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at patuloy tayong mamuhay, mga kapatid, ng may pagmamahal sa ating puso, sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. So, mga kapatid, nawa ay na-bless tayo sa ating mga narinig mula sa mga panibagong pangako sa atin ng Panginoon. So,
God bless everyone. God bless my St. Paul family, and to God be all the glory. Amen.